Ito raw hong paggasta sa confidential funds si Vice President Sara, lumalabas na wala hong official receipt sa ipinasang liquidation report sa Commission on Audit. May live report si Bombo Jello Aganan. Bombo Genesis, lumabas sa pagdinig ngayong ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na walang isinumiting mga opisyal na resibo o official receipt ang Office of the Vice President at Department of Education sa paggastos ng confidential funds ng mga naturang ahensya. Sa interjection at clarificatory questions ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kay dating State Auditor Attorney Roderick Wamil, natalakay ang kahalagahan ng official receipt na masabay sa mga dokumento ng liquidation report na isusumite ng mga ahensyang gumamit ng confidential funds sa Commission on Audit. Ayon kay Wamil, ito ang mga nagiging basihan at patunay upang matukoy ng COA kung talagang may binili o pinaggamitan ang mga ahensya ng confidential funds. Ngunit sa kaso ni Duterte, tanging acknowledgement receipt lamang ang naisumite nito sa COA. Dagdag pa ng testigo, sa 10 taon niyang paninilbihan sa Intelligence and Confidential Funds Auditing Office o ICFAO ng COA, ito ang kauna-unahang pagkakataon na puro acknowledgement report lang ang isinumite ng isang ahensya ng gobyerno na gumamit ng confidential funds. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kay Attorney Roderick Wamil. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala po sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation? Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01. As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya? May mga agencies po na nagsasubmit naman ng OR po. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At 125 million, no? Na walang sales invoice at walang official receipt. Yes po. Sa pagtatanong naman, Bombo Genesis ni Senator Judge Bam Aquino, ipinaliwanag ni Wamil na ang official receipt ay mula sa mga tindahang rehistrado sa Bureau of Internal Revenue o BIR at ang acknowledgement receipt naman ay patunay lamang na may tumanggap sa perang ginasta ng ahensya para sa confidential operations nito. Ngunit nilinaw din ng testigo sa interjection ni Senator Judge Joel Villanueva na tinatanggap naman aniya ng ahensya ang acknowledgement receipt kung sa tao bumili ng ahensya ang information at tao rin ang binayaran sa kanilang confidential operations. Narito pakinggan naman natin ang mga pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva kay Attorney Roderick Wamil. And how do you, hindi ko maintindihan, when you're purchasing an information, paano kung bibigyan ng official receipt? Your Honor, kapag ang katulad nga po nung sinabi ko kanina, kailangan ng official receipts kapag binili po mismo from the supplier. So, ibig sabihin sa supplier lang. Sa tao, hindi kailangan ng resibo. Yes po, Your Honor. Malinaw po yan. Pag sinabi pong resibo, OR po. Pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipts po. So, you allow acknowledgement receipt. Dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling. Yes po, Your Honor. Pero lumabas din, Bombo Genesis, sa pagdinig na bigo din ang kampo ni Duterte na magsumite ng evidence of success na umano'y magpapatunay na may pinaggastusan ang ahensya ng pondo
at kung ano ang naging bunga ng operasyon nito. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Hontiveros kay Attorney Roderick Wamil. According to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP? Hindi po, Your Honor. Naibigay po ba ito ng DepEd? Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko. Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward Opo. payments. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinubmit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po. Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments? Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po. So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan. Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yun. Dahil rito, Bombo Genesis, question ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit hindi man lang nagsampa ng kaso o reklamo ang COA sa OVP o DepEd sa kabila ng mga irregularidad na nakita sa mga dokumentong ipinasa ng mga ahensya sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Pinaliwanag ni Wamil na makakapag-refer lamang ang Commission on Audit sa Ombudsman ng criminal case kung nakapaglabas na ito ng Notice of Disallowance sa ahensya at hindi pa rin sumunod sa requirements na kinakailangan rito. Sa kaso ng OVP, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance para sa fourth quarter ng 2022 kung saan ipinapabalik o pinare-restitute nito ang mahigit 73 million peso mula sa 125 million peso na confidential funds na ginasta ng ahensya. Ngunit hindi ito nabigyang linaw ng testigo sapagkat nailabas ang naturang notice umano ng Notice of Disallowance sa ahensya noong April 2026 kung saan hindi na parte si Wamil ng COA ECFAO at hindi aniya basta-basta ibinabahagi sa lahat ng kawani ng COA ang mga impormasyon kaugnay sa confidential funds. Sa huli, Bombo Genesis, ipaniliwanag ni Wamil na nagkaroon ng prima facie evidence o presumption ng misuse o maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd alinsunod sa Joint Circular 2015-01 dahil sa kabiguang magsumite ng kumpletong dokumento ng liquidation report ng mga naturang ahensya. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!